Welcome back sa PS Rewind. Sobrang high-tech na ng future pero bakit ignorante pa rin ang mga babaeng ito na ipinapakita ang mga ari nila basta-basta? At ano ang itsura ng mundo kung babae na ang nagahari at ang mga lalaki naman ay hampas lupa? Umupo ka muna at mag-relax para sa nakakaaliw na recap na ito. Subscribe for more. Fast forward sa taong 2140, ang mga babae na ang mas dominante at nagahari sa mundo. Kaya lumago at bumilis ang progreso, disiplina, kapayapaan at malaking inobasyon sa teknolohiya. Imbis na mamuhay sa syudad ay pinili nilang magtayo ng colony sa kagubatan at ang AI na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, pagluluto, pag-check up sa kalusugan at pati na rin paggawa ng damit. Walang kahit anong karahasan ang nangyayari at namumultahan lang sila sa mga maliliit na paglabag tulad ng patapon sa maling basurahan. Salamat sa lahat ng to dahil umaabot na sa 150 years old ang mga tao. Ang pera nila ay tinatawag na social points na dadadagdagan kung magiging masunurin at mababait sila at nababawasan naman kung sumusuway sila. Pwede rin silang magpahinga para lang makipagyakapan. Ang teacher na si Rada ay nagtuturo sa klase kung ano ang itsura ng mundo nung ang mga lalaki pa ang nagahari. Puro away, karahasan na nagdudulot ng gera at climate change. Kaya noong 2030 nang magkagera ang Amerika at North Korea ay gumawa sila ng virus na pumapatay sa lahat ng populasyon ng lalaki sa buong Amerika. Kaso hindi lang dito nahinto dahil kumalat ang virus hanggang sa buong mundo na pumatay sa 90% ng kalalakihan ng sangkatauhan. Dito na namayani ang mga kababaihan at pinanumbalik ang sirang ginawa ng mga lalaki kaya naging mas maganda ng mabuhay sa mundo. Sa panahong ito ay napakabihira ng mga anak ng lalaki at kung meron man ay ipinapadala sa squatter. Ang mga kalalakihan ay tinuturing na parang unggoy na konti lang ang talino, marurumi at puro kalaswaan at karahasan lang ang naiisip. Nabubuhay lang din sila ng hanggang 30 years old. Interesado si Mila na makita ang squatter kaya dinala sila ni Rada doon bilang kanilang field trip. Ang squatter pala ay ang dating syudad na laos na ang teknolohiya at hirap pang makakuha ng mga pangunahing pangangailangan para mabuhay. Sa squatter nakatira si Gerald, isang binata na sabik makipagtalik sa babae. Ang pinuno sa squatter na si Baron na gustong bumuo ng puwersa laban sa mga kababaihan na madalas na nagpapahayag para lang hikayatin ng iba para suportahan siya. Habang nagsasalita siya ngayon ay nahinto sila nang dumating sila Rada kasama ang mga estudyante niya. Nainsulto ang mga lalaki dahil tinuturing silang parang mga hayop sa zoo. Sa inis nila, isa sa kanila ay naghubad ng short para lokohin ang mga babae. Akala ng isang babae ay paraan nila yon bilang pagbati sa mga bisita. Kaya ginaya niya rin at tinaas ang palda niya at pinakita ang kipay niya. Na-excite ang mga lalaki at natulala nang makita ito. Agad na pinabalik ni Rada ang mga babae sa bus at napansin niyang nawawala si Mila. Hinanap niya agad ito at nakitang nakatunganga sa isang pato dahil first time niya daw na makakita nito dahil ipinagbabawal ito sa colony. Biglang lumabas si Gerald at pinagpapatay ang pato kaya nagsisigaw sila. May nakarinig tuloy sa kanila at may pumuntang lalaki. Agad silang pinatago ni Gerald at nang ligtas na ay hinalikan niya si Rada kaya nagpanik ito at hinipa ng pito na nakakapagpahina sa mga lalaki. Sa ingay ay natuntun din tuloy sila ng ibang mga lalaki at dinala kay Baron. Masyadong na-excite ang mga lalaki at napagdesisyonan nilang magpalakasan ng sampal at ang panalo ang bebembang sa mga babae. Para iligtas sila ay sumali si Gerald. Biglang kinabahan ng higante pala ang makakalaban niya. Nang sumampal siya ay parang minasahe lang ang kalaban. Nang gumanti na ang kalaban ay yumuko siya bigla at si Baron tuloy ang nasapak at nakatulog. Nang magkagulo sila ay tumakas ang mga babae pabalik sa bus na may force field na hindi nakakatagos ang mga lalaki. Nang makaalis na ang mga babae ay tumakas na rin si Gerald dahil paparusahan siya ni Baron. Kalaunan ay may isang bus na huminto sa squatter para kumuha ng battery. At nung umalis na ito ay nagtago pala si Gerald sa loob ng battery drum. Nakilala niya si Yuli na nagtatrabaho bilang seed keeper na isa sa mga pinalad na lalaking tagabuntis sa mga babae sa colony. Naka-autopilot ang bus at hindi pwedeng huminto kaya okay lang kay Yuli na bumaba na lang si Gerald kahit sa colony. Nag-alok si Gerald ng alak at sa dami ng kwentuhan nila ay nalasing na si Yuli at naisipang tumalon sa bus at nahulog sa kagubatan. Ayaw pa ni Gerald na umuwi kasi malilintikan siya kay Baron kaya sinuot niya ang ekstrang damit ni Yuli at nagpanggap na lang na bagong seakeeper. Maya-maya lang ay dumating na rin siya sa colony na kung saan nagbukas ang invisible barrier para papasukin siya. Isang magandang babae ang sumalubong sa kanya at nilibot siya sa lugar at namangha siya sa dami ng babaeng natutuwang makita
nagsalita din siya. Kalaunan ay pinalabas siya sa TV at kumagat ng mansanas bilang simbolo ng panata na gumawa ng matatalino at malulusog na bata. Sa libog niya ay gusto niya agad magtrabaho kaya pinadala siya sa reproduction chamber at excited nang makipagtalik. Nanlumo siya nang makasalubong ang isang matabang babae na hindi niya gusto at mas lalo pa siyang nadismaya nang makita niyang pipe pala ang kinokonekta sa pisot niya para gatasan ito. Para malibang siya ay inisip niya na lang si Rada. Samantala iniisip din pala siya ni Rada at naglibang din sa sarili. Inay! Kinabukasan ay dinala si Gerald sa reproduction base ng mga lalaki kung saan inaalagaan ang mga seed keepers ng mga magagandang babae. Masayang masaya siyang maghapon na pinaglilingkuran ng masasarap na pagkain at minamasahe pa nang dumating ang pagkakataon na hindi inaasahan. At first time na makakita ng dalawang bundok ng arayat ng malapitan. Agad siyang nag-CR para magmariang palad nang nag-alarma ang buong kolonya. Illegal pala ang pagsasariling kalooban at pagtatalik sa colony. Samantalang si Rada naman at ang mga kababaihan ay naharap sa korte dahil sinumbong ni Mila ang nangyari sa kanila sa field trip at gusto nilang malaman kung sino ang may kasalanan. Sa kaba ni Rada ay nakwento niya sa best friend niyang si Iya ang tungkol sa paghalik sa kanya ng lalaki pero nangako si Iya na hindi niya ito ipagsasabi kailanman. Sinisisi ng nanay ni Mila na si Rada ang may kasalanan ng lahat pero para patunayang inosente siya ay pinakita ni Rada ang AI video bilang ebidensya. Mananalo na sana si Rada kaso umepal pa ang kaibigan niya at binunyag sa lahat ang tungkol sa halik. Traidorang bruha. Nandiri ang lahat kaya pinarusahan si Rada ng 80 hours ng community service samantalang si Iya naman ay nagkaroon ng 20 social points. Samantalang si Yuli naman ay natagpuan sa squatter at tinulungan ng lolo ni Gerald at nakiusap na huwag ipagsabi kung sino siya. Kalaunan ay pinakilala na si Yuli kay Baron at di ito kumbinsido sa kanya kaya binali ang daliri niya. Hinuburan pa siya ng short at namangha pa tuloy ang lahat sa laki ng talong niya kaya pangalawa na lang tuloy si Baron kay Yuli sa palakihan. Nagpagupit na ng buhok si Yuli at nilapitan pa siya ng mga babae para gamutin ang daliri niya. Nagselo si Baron at nagmarites sa higante na sinusulot daw ni Yuli ang asawa niya kaya hinamon nito si Yuli ng sampalan. Nagtipon-tipon ang lahat para manood. Nauna ang higante para sumampal at tumaob agad si Yuli pero nagulat ang lahat nang tumayo pa itong nakangiti. Sumampal na si Yuli at sa sobrang lakas ay nahimatay ang higante kaya bembang tuloy ang asawa ng higante. Sa colony, pinasyal ang mga seed keeper sa labas para ipahayag ang mga batas at patakaran tulad ng kailangan nilang magpaalam para lang umutot at gawin ito sa capsule. Pinakita din sa kanila ang sinasamba nilang Diyosang Greta. Habang nagdadasal ang iba ay inaya ni Gerald ang ibang lalaki na gumala. Meron siyang nakitang dagat kaya naisip nilang mangisda. Nagulat sila nang makita na hindi ahit ang balbo na bintin Gerald at may lighter pa siya na parehong ipinagbabawal sa colony. Imbis na isumbong siya ay naisip nilang baka ganun talaga ang personalidad niya at nabilib pa sila. Nalibang sila masyado sa tabing dagat at nag-ihaw pa ng isda nang madetect ang usok ng fire alarm at may peking ulap na lumitaw na umulan sa kanila. Pinabalik sila sa center at bilang parusa ay papupuntahin sila sa museum ng patriarka para matuto ng leksyon. Pagkatapos ay naisipan na naman ni Gerald na gumawa ng cocktail at ang paghalo nila ay napagkamala ng alarm na nagmamariyang palad siya. Sinubukan niya sa isang kamay at walang nangyari. Nalaman nilang ang kamay na may singsing pala ang nakakadetect ng mga galaw nila. Nang malaman ang magandang balita ito ay alam na dis. Natutong magmaryang palad ang mga bugoy. Kinabukasan ay nagpamasahe si Gerald at nang makita niyang si Rada pala ang nag-aalaga sa kanya bilang parte ng community service niya. Sa gulat ni Gerald ay nagpanggap na lang siyang sumakit ang paa niya para makalayo sa kanya. Kalaunan ay pinadala na sila sa museo at pinakita sa kanila ang mga presentasyon na magtuturo sa kanila ng bagong patakaran na dapat nilang sundin. Babae na ang superior at ang lalaki ay ang mababang klase at nakakadiri ang bembangan. Habang tinuturuan sila, si Rada at ang lola niya na si Zoya ay pinagmamasdan si Gerald at kung gaano siya ka-clumsy. Nakita ni Zoya na cute si Gerald at binilin kay Rada na imbis na isumbong siya ay protektahan na lang siya. Pagbalik nila ulit sa base ay binunyag ni Gerald na lahat ng pinakita sa kanila ay kasinungalingan at normal lang ang nararamdaman nilang pagnanasa. Sabik na agad si Lucius at naisip na tsansingan agad si Rada sa dibdib at hindi na tuloy nakagagalaw ang babae. Muntik na silang matuloy dahil dumating si Gerald para pigilan siya. Nagpasalamat si Rada sa kanya pero ganun pa man ay sinabihan niya si Gerald na umalis na dito sa lalong madaling panahon dahil kung hindi ay ibubunyag siya sa lahat. Sa squatter naman ay sumikat agad si Yuli. Medyo
Nagtatabunan na si Baron at inutusan niya ang kanang kamay niyang si Chris na patayin niya tong si Yuli. Kaya inaya nila si Yuli para kumuha ng pagkain at mga kalakal. Sinubukan man nilang hampasin siya ay wa-epek. Pero imbes ay nakita nilang malaking tulong pala siya dahil magaling makahanap ng pagkain. Sa malas nila ay nabutan pa sila ng kaaway na gang, ang Squirrels, na tinakot lang ni Yuli nang walang kahirap-hirap. Kaya nagkasundo sila na wag na lang siyang patayin. Samantala, pinakitang nakikipagbembang pala si Baron kay Vera ng palihim at nabalitaan niya ang nangyayari sa squatter. Pagkatapos nilang magpakaligaya ay chinek niya ang profile ng mga bagong seedkeeper at nalamang napalitan pala ang totoong Yuli ng isang squatter. Inalarma niya agad ang buong colony na tugisin ang squatter at wala nang ibang mapupuntahan si Gerald kundi tumakas. Kaso nang papalabas na siya sa border ay naharang siya ng invisible barrier kaya nagago siya ulit. Maya-maya ay nakita niya si Rada at humingi siya ng tulong kapalit ng lahat ng pagliligtas niya. Paparating na ang mga pulis kaya tinulungan niya kaso nakita pa sila ni Iya. Sa squatter naman ay nagtataka si Baron bakit nakabalik pa si Yuli at tinanong ang mga inutusan niya. Nasabi ni Chris na sinagip sila ni Yuli sa mga Squirrels at gusto nila siyang kasama. Naghangad patuloy ng demokrasiya si Yuli pero ayaw ni Baron na ibigay sa kanya ang liderato kaya tinipon ni Yuli ang mga mamamayan para magwelga at bigyang karapatan ng lahat na pumili ng leader. Di na alam ni Baron ang gagawin kaya tumawag siya kay Vera para humingi ng payo. Sinabi ni Vera na dapat sakyan niya ang gusto ng mga tao. Sa huli ay pumayag din si Baron na magkaroon ng eleksyon. Nang wala na si Yuli ay kinuntsaba ni Baron si Chris na tumakbo din sa eleksyon para mahati ang mga boto at matalo si Yuli. Para makaboto ng walang nakakakita ay ginawa nilang presinto ang loob ng CR at sumimple pang tumai si Baron para dayain ang resulta. Ganun pa man ay wala ring kwenta dahil ang nakuha niya lang ay ang sarili niyang boto at nakuha ni Chris ang panalo sa 18 votes samantalang si Yuli naman ay 16 votes lang dahil hindi pa rin sila nagtitiwala sa tagalabas. Sa lihim, pumayag si Chris na maging sunod-sunuran lang kay Baron samantalang si Rada naman ay nagtago sa bahay ng lola niya. Nang mag-inspeksyon ang assistant ni Vera, pinatago niya sila sa aparador kasama ng iligal niyang alagang pusa. Patapos na sana ang inspeksyon nang magbahing ang pusa kaya nabuking patuloy sila. Bago pa sila maaresto ay hinampas niya ito sa ulo at nakatulog. Pinahiram niya sila ng motor para makatakas dahil makakalusot lang sila sa barrier kung nasa bilis silang mahigit 80 kilometers per hour. Naabutan sila ng mama ni Rada na si Elena at nahuli silang tatakas na kaya sinunggaban siya ni Zoya sa sahig para makatakas sila. Nagmotor na sila papalabas at pinabilis ito at sa kabutihang palad ay nakalusot sila. Bilang epekto ay mawawala ang mga damit nila at masisira din ang motor kaya nagkakitaan agad sila. Buti na lang ay may dala silang extra. Gumawa sila ng apoy at nagpalipas ng gabi sa kagubatan. Kinabukasan ay nakahuli si Gerald ng hayop at inihaw ito para almusal ni Rada. Kaso vegetarian sila sa buong buhay nila kaya napasigaw siya nang makita ang sunog na hayop. Naalerto ang mga lalaki sa malapit at hinabol sila. Karipas agad ang dalawa nang paulanan sila ng mga pana. Kaso nadapa si Rada sa puno at hindi na makatayo. Nahuli tuloy silang dalawa at dinala sa squatter kung saan sabik ang mga kalalakihan na maka-score kay Rada dahil pantay-pantay naman daw na ang lahat. Samantala nagtanong si Vera kung nahuli daw ba nila ang dalawang tumakas pero hindi nagsabi ng totoo si Baron at sinabing wala naman kaming nakita. Kalaunan ay bumoto na sila sa konstitusyon at binasa lang ang mga magagandang parte at nilihim ang kondisyon na mababalik ulit ang liderato kay Baron. Sabik ng lahat na bumoto dito nang walang kaalam-alam. Kinagabihan ay binisita ni Yuli si Rada at kinumbinsi siyang mas maganda dito sa squatter pero nakumbinsi siya ni Rada na mas maganda ang mamuhay sa colony. Gustong tumakas ni Rada at nagpumilit pa si Yuli at sinubukan siyang halayin kaya sinipa siya sa bayag at tumakas. Sakto namang dumating si Gerald at hinanap si Rada. Nahuli ni Yuli si Baron at Chris at pinahayag na simula ngayon ay siya na ang magiging bagong pinuno ng squatter. Matapos ang maraming paghahanap ay nagkita din ang dalawa sa kagubatan. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Gerald at nangakong hindi ako gagawa ng anumang bagay na ayaw mo. Pinatikim niya si Rada ng fried chicken at sa gulat niya ay sobrang sarap nito. Naisip na Rada na kung masarap ang fried chicken siguro mas masarap ang bembangan. Kaya naisip niyang bembangin siya ni Gerald. Magsisimula pa lang sana sila ay natunto na sila ng mama niya at inaresto sila. Sa biyahe nila ay binaril si Gerald ng tranquilizer. Nang makauwi na sila ay kinausap ni Elena si Vera na patawarin na ang anak niya. Kapalit ay isusuko niya si Gerald para parusahan sa publiko na ikagaganda ng kanyang political career. Kaya pumayag
pumayag siya. Pagkatapos nito ay napagdesisyon na ng konseho na patayin si Gerald. Nagising si Gerald na nakagapos sa upuan. Tinurukan siya ng special na gamot at tinanong siya kung anong kanyang huling kahilingan. Nang hiniling ni Gerald na makapag-alam ng maayos kay Rada. Nang marinig ito ni Rada ay tumakbo ito papalapit sa kanya at hinalikan siya. Kaso imahinasyon lang pala ito sa isip niya sa confinement room kung saan ang napaka-advanced na machine ay nakikita kung ano ang iniisip niya. Napapanood ang pantasya niya sa national TV para malaman ng lahat kung gaano kalibog ang mga lalaki at pati ang ilusyon niya ay may patalastas pa. Oh, grabe, walang takas. Pumunta si Iya kay Rada para ipakita ang ilusyon ni Gerald na naghahalikan sila. Naandig ang puso-puso ni Rada kaya kinumbinsin niya ang Seed Keepers na tulungan siyang iligtas si Gerald. Sumugod sila sa konseho at nagwelga na palayain siya. Samantala ay tinurukan uli si Gerald ng pangalawang injection na nagbigay sa kanya ng pangitain ng glowing wheel kung magiging anong bagay siya. Naging plastic bag siya kaya malaya nang lumipad. Ano daw? Nang makita ito ng iba pang Seed Keepers ay pinaratangan ang kababaihan ng karahasan na iboboykot nila ang paggawa ng sperm kung hindi pa palayain si Gerald. Napalabas na si Vera para patunayan na isa siyang walang modong squatter na hindi nararapat sa kolonyang ito. Pero hindi nila siya pinaniniwalaan kasi kung wala siyang maayos na pag-iisip, bakit napaka-gentleman niya kay Rada at meron pa siyang pantasya na nasa Titanic sila. Takot siyang mawala ng sperm production kaya papayagan niyang makalaya si Gerald kung merong isang mananagot sa lahat ng mga pagkakamali niya. At syempre, nagpresenta na agad si Rada at namanata sa pamagitan ng pagkagat sa mansanas. Ganon din si Elena para sa kaligtasan ng anak niya. Sinundunan ni Rada si Gerald papunta sa guest house at sinubukan pa nitong makipaglampungan kay Rada pero nilayuan siya nito dahil wala siya sa mood matapos ang lahat ng kaguluhan. Maya-maya lang ay bumalik din si Rada na parang nagbagong isip at naglaplapan sila. Pagkatapos ay alam mo na. Pagkatapos nilang magpakaligaya ay bumangon si Rada para magsariling kalooban sa CR dahil hindi pa daw siya nagtatagumpay. Sinundan siya ni Gerald para magsorry at napagtantong ay panaginip lang pala lahat. Pagising niya ay inaral na ni Gerald lahat ng mga gadgets sa bahay. Si Rada at Elena naman ay tinuruan din siya ng mga bagay-bagay. Binigyan siya ng 300 social points sa singsing niya. Kung lalabag siya ay mababawasan ito. At kapag nasagad na ito sa 0 ay mapaparusahan silang tatlo. Nabawasan agad siya ng 13 points sa di pag-ubos sa almusal niya at sa pagsalita ng bastos. Naglibot-libot silang dalawa maghapon sa buong colony pero minamaltrato pa rin ng iba si Gerald sa pagiging squatter niya. Sumali sila sa isang volleyball game at dahil iba talaga ang karakas ni Gerald ay pinag-awayan pa siya ng mga chicks. Ay sana all! Samantala ay tumakbo si Elena bilang leader ng buong colony para sa darating na eleksyon at binili niya na ang mga boto ng mga Seed Keepers at nangangakong pag nanalo siya ay gagawin niya ng legal ang bembangan at pinakita pa ang dibdib niya para patunayan ito. Nako naman! Paano kaya kung ganyan lahat ng kandidato sa Pilipinas? Sa squatter naman ay may nakitang sulat si Yuli galing kay Gerald na patunay na nakatakas sila ni Rada. Sa galit niya ay nasira niya ang lamesa at nagpakalasing. Nakaabot pa siya sa opisina ni Baron at nakakita ng kakaibang lock at sinira ito. Nang buksan niya ay nakita niya ang singsing na ginagamit ni Baron para makipag-usap kay Vera. Biglang nawala ng kuryente at bilang leader ay kailangan niyang gumawa ng solusyon. Sabi nila, meron daw kontak si Baron para ayusin ito. Kaya naisip niyang tawagan si Vera. Pero binabaan lang siya nito. May napadaan na bubuyog sa harap niya at naagaw ang atensyon niya. At sinundan ito papunta sa bahay pukyutan nito. Napakabihira na ng hani sa panahong ito. Kaya kinuha niya ito at pinuno ang garapon. Kaya pinagtutusok siya ng mga bubuyog hanggang sa mamaga ang mukha niya. Kinagabihan ay nakipagkita si Vera sa kanya at nagbigay siya ng hani dito. Pero imbis na makiusap na ayusin ang kuryente nila ay hiniling nitong makabalik sa colony. Samantala si Baron at Chris naman ay naghanap ng makakain pero iba ang nakita nila. Isang kotse na may bangkay at baril. Inayos nila ang kuryente at bumalik sa squatter. Dahil may baril na siya ay nakabalik din agad siya sa liderato. Biglang sumugod ang mga squirrels para manggulo at tinakot sila ni Baron ng baril. Sa gulat niya ay naglabas din pala sila ng baril at mas malalaki pa. Asa lang angas mo, bugoy? Para matahimik sila at umalis ay binigay niya na lang si Chris sa kanila. Samantala si Elena at Gerald naman ay gumawa ng seremonya na paglilim sa itlog ng ibon na simbolo ng buhay para mapatatag ang kanyang reputasyon sa mga kababaihan. Biglang nakatanggap ng mensahe ang lahat para manood ng balita. Sa balita ay si Yuli na nagrereklamo kung gaano kapangit mamuhay ang mga kalalakihan
sa labas at sinisisi nito si Gerald ang lahat ng may kagagawan ng masaklap na nangyari sa kanya. Pinasubalian ni Gerald ito at sinabi ang totoo pero walang naniniwala sa kanya at iniwan na siya ng lahat. Nakabalik na si Yuli bilang seed keeper at nautusan si Rada na mag-alaga kay Yuli hanggang sa gumaling siya. Habang ginagawa ito ay naikwento ni Yuli na hindi naman totoo ang mga sinabi niya. At ginawa niya lang yun dahil inutos ni Vera. Sinabi ni Rada na matutulungan ka ni Elena kung magsasabi ka ng totoo sa susunod at napaisip siya. Pakaalis ni Rada ay dumating naman si Gerald para awayin si Yuli sa mga kasinungalingan niya at sa dami ng pagmumura niya ay nauubos na ang social points niya kaya tumigil na siya. Umalis na lang si Yuli at binalibag pa ni Gerald ang mansanas sa galit niya. Pakauwi niya sa apartment niya kasama si Rada at Elena ay naghihintay na pala ang konseho ng kababaihan para akusahan si Gerald sa pagsira nito ng mansanas na simbolo ng kanilang sosyedad na isang mabigat na kasalanan. Pinalabas pa ang video na ito sa TV kaya napanood ng lahat. Pagkatapos siyang mabawasan ng 100 points ay nakasuhan pa siya ng harassment kaya wala nang natitira sa wallet niya. Patatalsikin na siya sa kolonya pero sa huling segundo ay may nag-donate ng point mula sa hindi kilalang tao. Sakto namang napisa ang itlog at natuwa ang mga kababaihan kaya marami pang nag-donate sa kanya ng points bilang pasasalamat. Walang nagawa ang konseho kundi umalis na lang. Pagkatapos ay nagsuot si Gerald ng magandang damit at hinaharap si Rada at nagbigay pa ng point para daw sa kagandahan niya. Ganun pa man ay nainis pa rin si Rada sa kanya dahil lagi na lang siyang nagganap ng gulo. Sa galit niya ay sinabihan niyang umalis na si Gerald at wag nang lalapit sa kanya kahit kailan. Nagtampo si Gerald at nag-iwan na lang ng sulat para kay Rada at pumunta sa border. Niyakap ang guard at kinuha ang susi sa barrier. Pumito ang guard para sundan siya ng drone. Kakatingin niya sa drone ay hindi niya na nakita ang bus na paparating kaya boom! Bangga siya at na-ospital. Nabasa ni Rada ang sulat na humingi siya ng tawad at medyo na-touch naman siguro siya. Samantala si Vera naman ay kinuntsaba si Baron na umatake sa colony. Kinabukasan ay gumaling na si Gerald at nakalabas na sa ospital. Kaya dinala siya nila Elena at Rada sa seremonya kung saan pumipili sa pamamagitan ng pagbunot ng susunod na babae na tuturukan ng sperm para magbuntis. Sinabi ni Rada na gusto niya ring mapili at maging nanay balang araw. Samantala bilang parte ng pangangampanya ni Vera ay hinamon niya ang kalaban niyang si Elena sa mga palaro kung saan natatalo naman siya lagi. Napunta naman si Rada at iya sa sekretong sinihan ni Zoya para manood ng bimbangan, kalaswaan para malaman nila kung paano talaga ito ginagawa ng normal na tao. Nasusuklam si Rada nang makita ito na para bang tinutorture ang babae at umalis na. Nakasalubong siya ni Gerald at inalok na lang siyang gumawa ng bata sa natural na paraan kaysa naman maghintay pa siyang mabunot. Nandiri si Rada na isipin man lang ito pero gusto ito ni Iya kaya nakiusap kay Gerald na siya na lang ang anakan niya. Nagpaalam si Gerald kay Rada kung okay lang at sinabi naman ni Rada na gawin mo kung anong gusto mo kaya sinabihan niya si Iya, sige bimbangan tayo mamaya. Kung may kilala kang kasing tindi ni Gerald ay comment mo nga sa ibaba at subscribe ka na rin para sa marami pang magagandang recap. Pagkatapos ay dumalo ulit si Rada sa mga mapipiling maging nanay at nagulat siya nang tawagin na ang pangalan niya. Samantala si Gerald naman ay pumunta sa kama ni Iya para mag-anuhan na sila at ginaya niya pa ang napanood niya sa video. Ibang naramdaman ni Gerald nang makita ang pinagagawa niya kaya umalis na lang siya. Wow! Bumalik siya sa event kung saan nagsasalita si Rada dahil nanalo na siya. Pero natilihan siya nang makita si Gerald. Nahulog ang damdamin ni Badiday at binitawan na ang napanalunan niya at naglakad papalapit kay Gerald. Biglang pumasok si Baron sa eksena, dala ang kotse niya at kinidnap si Rada. Ginulo ang lugar at nanguha sila ng mga babae na mabibembang at nagtakbuhan ang mga kababaihan. At nang makuha na nila si Elena at Rada at tingnan ni Baron ang bayad sa kanya ay wala naman palang laman. Nang tanungin niya si Vera at sinabi nitong masyado ka ng maraming nalalaman kaya kailangan mo nang maglaho. Dumating ang mga alagad ni Vera at pinalibutan sila ng baril. Nagpasabog sila ng gatas para magulo ang mga pulis saka tumakbo. Nakatakas si Rada pero nakuha ni Baron si Elena at ginawang panangga para makatakas. Nagtago sila sa Mother Center kung saan nakatago ang lahat ng sperm. Gusto lang naman ni Baron makuha ang pera niya pero ngayon ay tinaksil pa siya ni Vera at wala na siyang patutunguhan. Nang marinig ito ni Elena ay nangakong patatakasin siya kung ibubunyag niya si Vera sa otoridad at pumayag naman siya. Lumabas na sila sa building, dala ang box ng mga sperm. Kapag lumapit sila ay tinatapon niya ang mga ito para takutin sila at makatakas. Samantala ang mga alagad naman ni Baron ay nakidnap si Zoya at nagtago sa bahay niya. Nang makawala ito ay tinutukan niya sila ng pana pero nang malamang pareho pala sila ng
naglalaban ay naging magtropa pa sila. Samantala ay muntik pang madakip si Rada ng gang. Buti na lang ay niligtas siya ni Gerald at pumasok sa isang bahay. Kaso hindi na pala sila sinusunod ng AI kasi tinanggal na sila ni Elena bilang miyembro ng colony. Napanood din nila sa TV ang mga pinagagawa ni Vera kaya duda nila na siya ang may pakana nito. Aalis na sana sila ulit pero ayaw silang pagbuksan ng pinto. Walang magawa ay nagkalapit sila sa isa't isa at naglaplapan. Pinagbawalan sila ng AI pero hindi nila ito pinapansin. Dahil binabaliwala nila ay nagloko ang sistema at nag-reset sa panibagong settings. Nang makita ito ay sinamantala ni Rada na mag-register bilang panibagong member ng colony. Bumukas na ang pinto at nakatakas na sila. Nang ibunyag ni Baron ang lahat ng kalokoang pinagagawa ni Vera ay pinasok nila ang bahay niya at sinugod siya. Kaso hinarang sila ni Yuli at minagbubugog sila ng walang kahirap-hirap para arestuhin. Dumating na ang mga pulis para ikulong sina Elena at Baron. Buti na lang ay to the rescue si Gerald at Rada gamit ang kotse niya. Tinapon niya ang mga sperm at sa galit ni Baron ay hinagis niya si Gerald papalabas dahil siya ang nagsimula ng lahat ng to. Saka nag-drive papaalis. Ayaw iwan ni Rada ang shota niya kaya nakipag-away siya kay Baron na nagdulot na mahulog sila sa maputik na ilog. Nahuli patuloy sila pero lang kay Gerald. Nagdiwang si Vera sa tagumpay na ito at nakipagtembang kay Yuli habang ang mga preso ay pinaparusahan na maglinis sa Pacific Ocean. Nabalita ang pagkasira ng mga sperm at ikinagalit ito ni Lucius bilang seed keeper at napaiyak. Biglang lumitaw si Gerald sa eksena at sinunggaban siya ni Lucius dahil nagtraidor siya. Pero sinabi sa kanya ni Gerald ang totoo at humingi ng tulong sa kanya laban kay Vera. Nabanggit ni Gerald ang tungkol sa barrier at naisip ni Lucius na gamitin ang bike niya. Sumakay silang pareho at nagpedal ng mabilis. Nagawa nila ang makatago sa barrier at kinabukasan ay humingi sila ng tulong sa lolo niya at gumawa ng plano. Tumawag si Lucius sa isang seed keeper at nabalitaan nila ang location ng parusa sa kanila sa Pacific Ocean. Nakita ni Gerald ang isang picture ng lolo niya nung college na kasama niya pala si Zoya. Nang malaman ng lolo niya na buhay pa si Zoya ay grabing tuwa nito kaya nahanap agad niya ang lokasyon nila. Samantala ay dinala ang mga preso sa taniman ng mansanas kung saan sinabi sa kanila ni Vera ang tunay nilang kaparusahan ay ang magtrabaho sila habang buhay bilang mga alipin doon. Kalaunan ay natuntunan nila Gerald ang taniman pero hindi sila makapasok sa barrier. Maya-maya lang ay may dumating na mga squirrels na may dalang mga alipin tulad ni Chris para sa mga masasamang binabalak ni Vera. Sa taniman naman para makatakas ay pumasok si Baron sa basurahan at naghintay na matagal para lang makalabas. Nang dumaan ulit ang squirrels ay nakita sila ni Gerald na nagpapanggap na lasing para hulihin nila para dalhin kay Katya na mahilig mag-alila ng mga lalaki. Kalaunan ay dinala niya sila at bumisita kay Vera sa taniman. Palihim na ibinigay ni Gerald kay Rada ang singsing ni Lucius para i-record niya ang lahat ng krimen na ginagawa ni Vera dito. Kinagabihan ay nagparty pa sila kasama ang mga alilang lalaki. Si Rada naman ay nagtago sa ilalim ng mesa para ma-videohan ang lahat. Nahinto ang saya nang makilala ni Yuli ang tattoo ni Gerald. Nandiri si Vera at tinulak siya papalayo kaya natanggal ang mga kortina at nabuking din ang pagtatago ni Rada. Huli agad sila ng mga gwardya at kinuha ang mga singsing. Nakapag-send pa pala ng pictures si Rada sa colony. Kailangang masolusyonan ito ni Vera. Sa colony naman ay kinalat na ni Iya ang mga larawan sa lahat at biglang lumitaw si Vera sa eksena para sabihing peke ang mga ito. Pareho silang kumagat sa mansanas para patunayang nagsasabi sila ng totoo. Lumabas na ngayon ang Supreme Mother para imbestigahan ito ng maigi. Nagmadali si Verang pumunta sa opisina niya para sirain lahat ng ebidensyang pwedeng gamitin laban sa kanya. Habang naglilibot ang Supreme Mother para mag-imbestiga sa lugar, kailangan din niyang ipasunog ang taniman para walang ebidensya. Samantala, tagumpay si Baron na makalabas sa kagubatan at tumakbo kung saan niya nakasalubong ang lolo ni Gerald at si Lucius. Sa taniman naman ay napansin ni Zoya na may gusto si Yuli kay Rada kaya pinaakit niya ito. Kumagat naman si Yuli dito at pumasok sa tent tsaka siya hinambalos ni Gerald sa ulo. Sa malas nila ay nakita sila ng squirrels. Paparusahan na sila nang biglang dumating ang truck ng basura at lumabas si Baron na may dalang armas. Pinagbabaril niya ang lahat ng kalaban kaya nakatakas ang mga preso kaso pinindot na ni Vera ang buton na siyang nagpasabog sa buong taniman. Walang silbi. At kalaunan ay nahalal na siya bilang bagong leader ng colony. Habang nagdidiwang sa seremonya ay nahinto ang lahat ng isang patalastas. Di pala ito totoo at arestado na pala siya matagal na at konektado sa machine. Kailanman ay hindi siya pinaniwalaan ng Supreme Mother at inaresto na siya agad pagpunta niya
pa lang sa opisina. Hindi napindot ang buton at nakatakas ng ligtas ang mga preso. Si Elena ang nahalal bilang bagong leader ng colony at nagkasama na uli si Gerald at Rada para sa kanilang bagong simula. Payag ka ba na maghari ang mga babae sa mundo? Anong masasabi mo sa mga babaeng naging leader ng bansa? I-comment mo nga sa ibaba ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe ka na rin para sa marami pang pelikula.